Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Dumalo si Bangsamoro Chief Minister sa ginanap na ambag Stakeholders Meeting and Recognition Ceremony upang parangalan ang mga partner hospitals na nagsilbing katuwang ng Bangsamoro Government sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga mamamayan. Sa ilalim ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG, mahigit 260,000 na Bangsamoro families na ang nakinabang sa libreng serbisyong medikal. Ayon sa ulat, 84% ng mga pasyente ay nakalabas ng ospital nang hindi nabaon sa utang. Ayon kay Chief Minister Makakuwa, ang AMBAG ay hindi isang charity, kundi katarungan para sa bawat Bangsamoro. Dagdag pa niya, patuloy ang pamahalaan sa pagsusulong ng programang nakabatay sa malasakit at moral governance upang masiguro na walang maiiwan sa Bangsamoro, lalong-lalo na sa pagdating sa kalusugan. Patuloy ang ginagawang Mapping and Needs Assessment ng Office for Other Bangsamoro Communities o OOBC sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni Norjana Malawi. Nagsasagawa ng Mapping and Needs Assessment ang Office for Other Bangsamoro Communities sa Cagayan de Oro City. Dinaluhan ito ng mga representative mula sa ahensya ng gobyerno at iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan, mga magsasaka, negosyante at religious groups mula sa Region 10. Nagtulungan ng mga nasabing stakeholders sa loob ng 3 araw na workshops upang makita ang kasalukuyang sitwasyon ng OBCs sa Region 10. Tinalakay rin nila ang mga hakbang na maaaring gawin ng Bangsamoro Government kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang masigurong sila ay patuloy na makakasabay sa pag-unlad at masigurong no Bangsamoro is left behind. Ipinaabot ni Sultan Pendatuon Bagal sa Bangsamoro Government ang kanyang pasasalamat sa pagkakaroon ng inisyatibong ito ng OOBC. Sa kauna-unang pagkakataon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa BARB ay binibigay pa ninyo ng pagkakataon para magkaroon ng pag-asa ang takbo kanilang buhay. Ibinahagi rin ni Attorney Amer Bazer, konsultant ng OOBC para sa Lanao del Norte, ang kahalagahan ng nasabing aktibidad. Duration na 3 days ay napaka-importante po ito. Dahil po naayon ito sa Bangsamoro Organic Law na dapat ang Bangsamoro Government in coordination with the local government units and concerned national line agencies shall establish support assistance to the Bangsamoro people living outside core. So narapat po lamang na ang OOBC ay magkaroon ng data kung saan po ang mga Bangsamoro nakatira at anuman yung pangangailangan nila. So that the aim of the national government, the aim of the state in addressing social justice shall be achieved. And of course, the indifference, the inequalities will be solved so that the Bangsamoro, as contemplated of being weak, shall be strong, and the strong shall be just. So with that, there could be peace in the entire Philippine archipelago, and there being peace, we will achieve development in our country. Ang Mapping and Needs Assessment na ito ay isinagawa rin noong 2024 sa General Santos City para sa Region 12 at sa Ipil Zamboanga Sibugay para sa Region 9. Ginanap din ito ngayong taon sa Davao City para sa Region 11, bago dito sa Cagayan de Oro City para naman sa Region 10. Ayon din sa OOBC ay gagawin nila ang parehong aktibidad sa Palawan sa susunod na taon. Pinangunahan ni na OOBC Executive Director Noron Andan at Deputy Executive Director Quraish Langkap ang mga nasabing aktibidad. Iipunin at iprepresenta ng OOBC ang kanilang makakalap na datos at impormasyon sa Office of the Chief Minister at iba pang ministro at opisina ng Bangsamoro Government sa oras na matapos ang kanilang mga konsultasyon at assessment. Inaasahan sa pamamagitan nito ay matutukoy ang mga angkop at napapanahong pulisiya, suporta at programa na makakatulong sa mga Bangsamoro na naninirahan sa labas ng BARMM.
Ayon sa Bangsamoro Administrative Code, ang OOBC ay may mandatong magrekomenda ng mga patakaran at sistematikong programa para sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga pamayanang Bangsamoro sa labas ng rehiyon. Kabilang dito ang pagbibigay serbisyo at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa angkop ng mga ahensya ng pambansang pamahalaan. Mula dito sa Cagayan de Oro City, Norjana Malawi, BIO News. Kasabay ng malakas na ulan at pagbaha, mahigpit na nagbabala ang Bangsamoro government sa pamamagitan ng Ministry of Health laban sa banta ng leptospirosis, isang sakit na nakukuha mula sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga at iba pang mga hayop. Paalala ng MOH BARM, iwasang lumusong sa baha, lalo na kung may sugat o galos. Agad na maghugas o maligo kung hindi maiwasang nakalubog sa tubig baha at kumonsulta kaagad sa doktor o sa pinakamalapit na health center kung makaranas ng sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Binigyang diin ng MOH na mahalaga ang maagap na pag-iingat at pagpapatingin sa doktor upang maiwasan ang malubhang komplikasyon ng sakit. Patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ospital at lokal na pamahalaan para sa mabilis na tugon sa mga posibleng kaso. Tandaan mga kabangsamoro na bawat buhay ay mahalaga. Kaugnay ng balitang yan, bilang tugon sa pagbaha na tumama sa ilang komunidad ng BARMM na mahagi ang Ministry of Social Services and Development, katuwang ang Philippine Red Cross ng welfare assistance sa mga apektadong pamilya. Nasa 500 na pamilya mula sa bayan ng Pandag ang nakatanggap ng welfare goods na kinabibilangan ng tig 25 kilo ng bigas, assorted canned goods at packs ng instant coffee. Nasa 170 na pamilya naman mula sa bayan ng Malidegaw ang tumanggap ng tig 25 na kilong bigas, family food pack, sleeping kits at hygiene kits. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Emergency Relief Assistance Program ng MSSD na layong magbigay ng agarang suporta sa mga pamamayan ng Bangsamoro na naaapektuhan ng natural o human-induced na kalamidad. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Mindanao, habang patuloy namang nananalasa sa ilang bahagi ng Luzon si Bagyong Nando. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.